po ay nasa series number 6. Kunting review lamang doon po sa ating pinag-aaralan, doon sa mga nakaraang series 1, 2, 3, 4, 5, na ito po ay ang unang ihip ng trumpeta na ginamit po ng Panginoon at sinugo ng Panginoon itong mga anghel. So yung pong unang ihip na yun, mga kapatid, ay mayroong kinalaman sa destruction of Jerusalem. So mayroon na tayong background tungkol po doon. At yung mga kahulugan ay ibinigay na rin po natin na yun pong tubig na may kasamang dugo, yun po yung pangyayari na sinakop ang Jerusalem, winasak ang Jerusalem ng mga Romano. Yun pong punong kahoy na hindi nagbunga, yan po ay kumakatawan doon sa bayan ng Israel na sila ay itinakwil nila ang Mesiyas. So yun po yung mga pangyayari ng mga nakaraang series. Atin lamang siyang bigyan muli ng background para makuha natin yung series na ito, yung number 6, sapagkat ito yung pangalawang anghel. Kaya atin pong minabuti na atin pong pagtulungan at iisa-isahin po natin para po walang maiwan. At doon po sa aming mga kaibigan na dyan po sa kanilang gagawing fellowship, sana po ay matugunan natin. Ito po ang ating dadaling mensahe sa atin pong mga kaibigan na nandyan po sa may dasma sa buong grupo ng mga born again. So thank you very much mga kapatid. Itong gawain po natin ay nariyan sa kanilang mga puso sapagkat ang atin pong ginagawa ito ay tungkulin upang atin pong ihatid ang pabalita sa bawat nananahan sa lupa. Ang pangalawang ihip ng anghel doon sa kanyang trompeta ay medyo masalimuot sapagkat tulad po ng atin pong binabanggit at atin pong ipinapauna ng aklat ng pahayag o apokalipsis ay mahirap siyang abutin. Ngunit sa tulong ng Panginoon, tayo po ay nagkaisa upang atin pong abutin at maitaas po natin ang atin pong mahal na Diyos. Sa bawat habilin, sa bawat salita na Kanya pong iniwan, tayo mga kapatid ay magkaisa sa bagay na ito. Atin pong unawain at pansinin at sama-sama po nating basahin. Ito pong pangalawang trumpeta na inihipan ng anghel. At umihip ang ikalawang anghel at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat. At ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Medyo malalim. At namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat na may buhay. At ang ikatlong bahagi sa mga daong ay nawalat. Hindi natin siya maabot. Atin siyang iisa-isahin. At para maiakma natin yung talata na yan, sapagkat yan ay ipinakita ng Panginoon kay Juan Revelador, ay lalapatan po natin siya ng pangyayari sa banal na kasulatan sa lumang tipan. At gagamit din tayo ng mga panunulat ng atin pong propetisa na si Mrs. White para siya po ay mag-akma doon sa talata na isinulat ng Panginoon. Atin pong tandaan at alalahanin lang po natin na dito po sa mensahe ng 7 trumpeta ay may 2 bahagi na prinsipyo ang atin pong dinadala. Una, ito po ay babala. Pangalawa, ito po ay paghatol. Kaya hindi natin siya pwedeng malimutan kung ano ang ating pinag-aaralan sapagkat yung 2 prinsipyo na yan, yan po ang ating susundan. So paano natin maunawaan yung ipinakita kay Juan Revelador doon po sa isla ng Patmos sa mga talatang ito kung hindi natin siya susundan at lalagyan
ng talata sa lumang tipan. Kaya nga po ang babala at ang paghatol, pinagsama po yan sa dalawang prinsipyo dito po sa ating tinutuklas sa aklat ng Apokalipsis 8 na ito ay 7 trompeta. Ang pangalawang ihip ng anghel doon po sa trompeta na yon at ang tulad sa isang malaking bundok. Pansin niyo po yung mga salitang at ang tulad sa malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Napapansin niyo po yung unang ihip ng anghel sa unang trompeta. Saan po bumagsak? Ang sabi po doon ng ating unang pinag-aralan, ibinagsak sa lupa. At ang pagbagsak sa lupa, yung pangyayari na yon ay doon naging bahagi sa bayan ng Israel nung sakupin siya noong 70 AD. Dito po sa talatang ito, sa pangalawang ihip ng anghel, ibinagsak sa bundok. Ayan o, kitang-kita po yan. So magkaiba po yan. Sa lupa, doon po yan tumutukoy sa the destruction of Jerusalem. Dito naman po sa ikalawang anghel, sa bundok siya pumunta. Yun pong ihip na yon at ito ay nagliliyab ng apoy at yung bundok na nagliliyab ng apoy, ito po ay gumulong o napunta o nabulusok, napunta sa tubig at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Dito po sa verse 9, namatay ang ikatlong bahagi ng nilalang na nasa dagat na may mga buhay at ang ikatlong bahagi sa mga daong ay nawalat. Pansinin po natin, ang unang ihip ng anghel, mayroong ikatatlong bahagi na matay. Yun pong ikadalawang ihip ng anghel, mayroon din siyang binabanggit na ikatlong bahagi ay naging dugo o nawalat o namatay. Halos iisa lang po. Kaso lang, kailangan natin siyang makuha ng mabuti kung ano yung bundok na nagliliyab. So napakabuti niya dahil noong pangalawang ihip nandoon sa bundok, ibinuhos o inihipan, ito po ay spiritual sapagkat revelation ito. Hindi natin siya maabot kung hindi natin pupuntahan ang literal na nangyayari. Kaya kunin natin ang mga pahayag na ito na kung ano ang ibig sabihin ni Juan Revelador at ng ating Panginoon, yung bundok na nagliliyab. Ano ba yung bundok? So yan, masusundan natin siya ngayon. Atin pong makuha sapagkat ang bundok na nagliliyab, mga kapatid, doon po ito nangyari sa literal na pangyayari sa panahon ni Isaias, sa panahon ni Jeremias, sa panahon ni Ezekiel. Lahat po yan ay mga lumang tipan. Pero hindi ibig sabihin na ang lumang tipan na ipinakita doon sa pangyayari ng mga propeta, yan din po yung ibig sabihin dito sa isinulat ng ating Panginoon kay Juan Revelador. Hindi po, sapagkat ito ay literal, doon naman pagdating kay Juan Revelador, spiritual. Makukuha lang natin yun pong meaning, yun pong simbolo na ginamit ng Panginoon kasi ito rin ang ibig sabihin niya para maabot ng mga nag-aaral ang ibig sabihin ng kanyang propesiya sa aklat po ng Apokalipsis. So masusundan natin. Now, ipinakita kay Juan Revelador na ang bundok na nagliliyab, ito po ay gumulong papunta po sa tubig. Ngayon, anong bundok ang binabanggit ng atin pong Panginoon? At ang bundok na ito, mga kapatid, na nagliliyab, ito ay kumakatawan sa bayan. Basahin po natin para makuha natin yung ibig sabihin ng ating Panginoon dito po sa pangalawang ihip ng trompeta na mayroong kinalaman sa kalagayan noon ng mga Israel at mayroong kinalaman sa kalagayan natin ngayon at mayroong kinalaman sa darating na panahon. Yan po ang pagtalakay ng prophecy. Now, habang ipinakita kay Juan Revelador, mga kapatid, at ipinakita ng Diyos doon sa mga nakaraang panahon sa mga propeta, ang sabi ni Isaias ay ito. Alalahanin uli natin, hindi po ito ang karugtong sa sinulat ng Panginoon sa aklat ng Apokalipsis.
Ang kukunin lamang natin kung ano ang ipinakita ng Diyos sa kahulugan o meaning o simbolo na ginamit niya doon sa aklat ng Apokalipsis. Sa Isaias tayo, kapatid, kung ano ibig sabihin ng bundok na nagliliyab na yan, na ito ay ipinakita na nung una pa sa panahon ng lumang tipan. Ito tayo, Isaiah 2 verse 2. At mangyayari sa mga huling araw, si Isaias po may sabi niyan, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag saan? Sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. Meaning, ang bundok na binabanggit sa aklat ng Apokalipsis kay Juan Revelador ay bayan, bansa at kaharian. Yan po ang binabanggit ni Isaias. Walang ibang kaharian na binabanggit sa aklat ng Apokalipsis, kundi ang kaharian, ito ay mayroong naghahari na ang ibig sabihin sa aklat ng Isaias, ito po ay bundok ng Panginoon na matatatag ang kanyang kaharian. Ayan o, maliwanag po yan, na ang bahay ng Panginoon sa taluktok ng bundok na yon, na ito ay magiging mataas sa mga burol. Meaning to say, ang bayan ng Diyos, kailangan siyang nasa itaas para ito ay titingnan ng lahat ng mga bansa na nakapaligid sa Kanya. At ang ibig sabihin ng Panginoon, dapat kayo ay titingalain ng lahat ng mga bansa na nakapaligid sapagkat kayo ay aking bayan na magdadala ng mensahe ng katotohanan at tungkol sa Diyos. Ngayon, atin pong napuntarya ang ikalawang ihip ng anghel doon sa kanyang trompeta. Huwag niyo pong kalimutan, dalawang prinsipyo, ito po ay babala at ang pangalawa, ito po ay paghatol. Ano ang ibig sabihin ng lumang tipan upang makuha natin ang sinabi ng bagong tipan sa aklat ng Apokalipsis? Masusundan po natin mga kapatid, kasi ang prinsipyong ito ang prinsipyo na atin pong ginamit sa atin pong iglesia. At sa bawat pag-aaral na atin pong ginagawa, ay mayroon siyang kinalaman sa kalagayan bilang mga anak ng Diyos. So masusundan natin siyang mabuti. Isaiah 11 verse 9, ito pa ang naging pahayag. Hindi sila magsisipanakit o magsisipanira man sa aking buong banal na bundok. Meaning to say, ang ibig sabihin talaga ng bundok, ito po ay kaharian ng Diyos. So kung dito sa aklat ng Apokalipsis, yan po ay spiritual, ang binabanggit dyan ay spiritual na bayan ng Diyos. Para lang makuha natin kung ano ang bundok, nakuha ng atin pong manunulat at ng mga writer na ang ibig sabihin ng anghel na umihip sa ikalawang pagkakataon, ito po ay mayroong kinalaman sa bayan ng Diyos. Isaiah 11 verse 9, hindi sila magsisipamanakit o magsisipanira man sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Eto, yung unang ihip sa lupa, yung pangalawang ihip sa bundok, pero ang bagsak ay dagat o tubig. Ito ang sinabi sa aklat ng Jeremias. Masusundan natin siya. Wala pong maliligaw kahit isa, kapatid. Atin siyang iisa-isahin kasi ito ay mayroon siyang kinalaman sa kalagayan ng bayan ng Diyos sa huling mga araw. Ang buong akala natin, trompeta lang yan. Hindi. Mayroong ipaparating ang Diyos sa kanyang mga anak sa huling panahon na ito ng yugto ng kasaysayan ng sanglibutan. Jeremiah 51 verse 25. Atin pong unawaing mabuti. Narito ako'y laban sa iyo, o magpapahamak na bundok, sabi ng Panginoon, na gumigiba ng buong lupa at ang aking iunat ang aking kamay sa iyo at pagugulungin kita mula sa malaking bato at gagawin kitang bundok
na sunog. Meaning, literal ito na nangyari. Saan nangyari? Ano ang ginawa ng kaaway ng Diyos sa bayan ng Diyos na ito ay ipinakita kay Juan Revelador na nasunog ang bundok at gumulong papunta sa dagat. Ito naman yung ipinakita kay Propeta Jeremias. Napakaganda mga kapatid, dahil hindi tayo maliligaw. Ang kasaysayan sa aklat ng Jeremias, paano dinurog ang bayan ng Diyos ng mga Babylonia. Napansin niyo po, bansa ang pinag-usapan, kaharian ang pinag-uusapan. Kasi sa bayan ng Diyos, 2 beses itong binagsak ng kaaway ng Diyos. Sa panahon ng lumang tipan, ang Jerusalem dinurog ng Babylonia. Pansinin po natin, sa lumang tipan, dinurog ng Babylonia ang Jerusalem. Sa bagong tipan, dinurog ang Jerusalem ng mga Romano. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon sa aklat ng Revelation? Bakit ipinakita niya kay Juan Revelador na ang kaharian ay nasunog at ibinagsak at hinulog doon sa karagatan? At ang karagatan, ang 1/3 ay naging dugo at ang mga wasak na mga barko ay naparam. Ito ang ibig sabihin sa aklat ng Jeremias. Now, atin pong mapapansin, atin lamang sundan, yun pong judgment day at saka yung warning ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. Dalawa po kasi yan. Unang pagkasira ng Jerusalem, sinira ng Babylonia. Pangalawang pagkasira ng Jerusalem, sinira ng mga Romano. Pero tandaan po natin, lahat ng bansa na sumira sa Jerusalem, paparusahan ng Diyos. Tanong, sino ang nagparusa sa bansang Babylonia? Ang Diyos. Dinurog yan sa pamamagitan din ng pagsakop ng bansa. Dito po sa bagong tipan na ang Roma, sinira nila ang Jerusalem, ang Diyos laging nakatingin sa kanyang bayan. Alam natin na ang Jerusalem o ang bayang Israel ay nagkasala sa Diyos. Ngunit hindi siya pababayaan ng Diyos. Kung sasakupin at sinakop man siya ng mga Romano, paparusahan naman ng Diyos ang mga bansa na nagsakop at nagdurog sa kanyang piniling bayan o piniling bansa. Yan po ang kinalabasan ng sinabi ng pangalawang ihip ng anghel. Now, dito tayo. At mangyari pagkatapos mong bumasa ng aklat na ito, na iyong tatalian ng bato at ihagis mo sa gitna ng Euphrates. Alam niyo po ba yung unang pinag-aralan natin na ang ilog ng Euphrates, ito po ay laging gumagapang, tumatawid doon sa kalagitnaan hanggang sa buong Middle East. Yan po ang kanyang daanan sa ilog ng Euphrates. At alam natin kapatid na ang tubig, yan po ay karamihan ng tao. Darating ang panahon, sinabi ng Panginoon, na ang ilog ng Euphrates, kapatid, mga minamahal na mga kaibigan, yan po ay madudurog at matutuyo. Meaning to say, ang Middle East na yan, yun pong lugar at tahanan ng mga Muslim dyan sa buong Middle East, magkakaroon ng problema, magkakaroon ng kasalatan, magkakaroon ng kapighatian. Tanong, ano ang nangyari ngayon dyan sa Middle East? Napansin niyo po kapatid? Kaya akmang-akma, yun pong ating pinag-aaralan na itong bayan ng Diyos, bagaman dinurog siya ng mga bansa, ang kanyang bayan na nasa taluktok ng bundok, dinurog siya ng ibang mga bansa, darating ang panahon na ang nag-api naman sa bayan ng Diyos ay dudurugin din naman siya ng Diyos. Sa espiritual, ang ipinakita kay Juan Revelador
na ang bundok ng Panginoon nasunog at ito ay ibinagsak doon sa karagatan. Ito, mga kapatid, ang mangyayari sa huling panahon at ito ang ating kalagayan sa atin pong kapanahonan. Mga kaibigan, mga minamahal po namin mga kapatid, sundan lang nating mabuti sapagkat ang Diyos, hindi siya pwedeng magkulang sa kanya pong mga propesya. Sa espiritual tayo. Ang bayan ng Diyos, alam natin na tayo ay nasa kapangyarihan ng mga hintil o nasa labas o sa ibang paniniwala tungkol sa pagsamba sa Diyos. Ang bayan ng Diyos, dudurugin siya ng kaaway ng Diyos. Sa espiritual na kalagayan, ang Diyos maghihiganti doon sa mga kaaway ng Diyos na siyang tumurog sa bayan ng Diyos. Kaya mayroon tayong tinatawag na second coming, ang paghihiganti ng Diyos doon sa mga taong nag-api sa bayan ng Diyos. Ito yung tinatawag na Judgment Day. Kaya ang babala ibinigay sa atin. Sa espiritual, ibinigay sa atin ng Diyos kung anong paghahanda ang ating gagawin para hindi tayo mabuwal, hindi tayo malalaglag sa mga pagsubok at labanan na ito sapagkat ang Diyos, siya yung maghihiganti at magbibigay ng parusa sa mga taong umaapi sa mga anak ng Diyos. So yan po yung ating series na ginagawa. Sa pangalawang ihip ng anghel, atin pang iisa-isahin yan. Yan po ay mga pambungad lamang na ibinigay sa atin ng Panginoon kung paano muli magsisimula ang pangalawang ihip ng anghel ay maging kabahagi ng atin pong paglilingkod sa atin pong mahal na Diyos. Mamayang hapon, kapatid, huwag po kayong mawawala. Ibibigay at ibibigay natin ang ibig sabihin ng aklat na ito na ibinigay niya sa kanyang bayan sa espiritual na kalagayan. Magiging handa ang mga anak ng Diyos sa darating na kagimbal-gimbal na pangyayari sa kanyang mga anak. Huwag po kayong maglilipat, huwag po kayong lalayo. Dito po tayo sa atin pong programa. By series po yan. Wala po tayong iiwanang mga pananalita ng Panginoon na atin pong iwawaksi, kundi tayo pong lahat atin pong iisa-isahin para walang malaglag na mga anak ng Diyos sa panahon ng subukan na ito na kinakaharap ng kanyang bayan. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.